Mga kababayan, mga minamahal naming mga senior citizen at SSS pensyonado sa buong Pilipinas, pakinggan ninyo ito ng buong puso. Dahil ang video na ito ay para sa inyo. Hindi ito para sa mga bata, hindi ito para sa mga kabataan. Ito ay eksklusibo para sa inyo, ang mga taong nagbayad ng kanilang utang sa lipunan sa loob ng maraming taong pagtatrabaho at kontribusyon sa SSS. At ngayon, bukas, Mayo 29, 2026, may dalawang napakalaking balita na epektibo na at kailangan ninyong malaman bago pa maubos ang araw ngayon. Hindi ito haka-haka. Hindi ito tsismis mula sa kapitbahay. Hindi ito balita mula sa Facebook na walang pinagmulan. Ang lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon ay batay sa pinakabagong impormasyon mula sa Social Security System ng Pilipinas at ibibigay ko sa inyo ang bawat detalye na kailangan ninyo, ang eksaktong halaga, ang tamang petsa ng pagbabayad, ang mga bagay na maaaring kumaltasan ng inyong pensyon na hindi ninyo alam, at ang mga tinatawag kong hidden benefits, mga benepisyo na hindi aktibong ino-announce ng SSS pero nandoon para sa inyo kung hihilingin ninyo. Kaya huwag kayong lumayo, nandito kayo sa tamang lugar. At bago pa tayo magsimula, nais ko lang sabihin sa inyo, ang inyong pensyon ay hindi regalo. Ito ay inyong karapatan. Ito ang bunga ng inyong pagtatrabaho ng maraming taon, ng inyong tiyaga, ng inyong sakripisyo para sa inyong pamilya at bansa. At bilang karapatan inyo, kailangan ninyong malaman ang lahat ng nararapat sa inyo. Magsimula tayo sa unang magandang balita, at ito ay isang bagay na matagal na nating hinihintay. Ayon sa pinakabagong datos mula sa SSS, ang mga pensyonado na nagsimulang makatanggap ng pensyon bago pa man ang 2021 ay inaasahang makatanggap ng tinatawag na pension adjustment o ang formal na pagsasaayos ng halaga ng buwanang pensyon. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Republic Act 11,100 at 79 o ang Social Security Act of 2018 kung saan malinaw na itinakda ng batas na regular na suriin ang halaga ng pensyon batay sa dalawang pangunahing salik. Una, ang antas ng implasyon o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan, at pangalawa, ang kalusugan at kakayahan ng SSS Fund na tumupad sa obligasyon nito sa mga miyembro. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa inyong bulsa? Para sa mga pensyonado na ang kasalukuyang buwan ng pensyon ay nasa pagitan ng 2,000 hanggang 5,000 piso, maaari kayong umasa ng karagdagang 1,000 piso bawat buwan. 1,000. Hindi yan biro, mga kababayan. Sa isang taon, yon ay 12,000 pisong dagdag. Sapat para bumili ng gamot, para sa pagkain, para sa bayad kuryente, o para kahit isang maliit na regalo sa inyong mga mahal sa buhay. Para naman sa mga pensyonado na ang buwanang pensyon ay nasa 5,000 pataas, ang dagdag ay depende sa dalawang bagay. Una, ang inyong average monthly salary credit o AMSC, at pangalawa, ang bilang ng taon ng inyong kontribusyon sa SSS. Kung kayo ay nagbayad ng kontribusyon ng 30 taon o higit pa at ang inyong AMSC ay mataas, posible kayong makatanggap ng dagdag na hanggang 2,000 piso bawat buwan. Hindi ito maliit, hindi ito basta-basta. At narito ang napakahalagang detalye. Ang adjustment na ito ay inaasahang makikita na sa inyong SSS pension payment ngayong Mayo at Hunyo 2026, partikular sa ika-15 at katapusan ng bawat buwan, depende sa inyong birth month at sa paraan ng inyong pagtanggap ng pensyon. Kung kayo ay gumagamit ng bangko tulad ng PNB, BDO, Land Bank o DBP, suriin ang inyong account sa ika-15 at sa katapusan ng buwan. Kung gumagamit kayo ng GCash o iba pang e-wallet, posible kayong makatanggap ng 1 araw o 2 araw bago pa man ang opisyal na petsa. At narito ang aking payo sa inyo. Huwag kayong mag-withdraw agad nang hindi muna sinusuri ang inyong account balance. Basahin muna ang halaga. Siguraduhing tama ang deposito bago kayo lumabas ng bangko o ng payment center.
Kung may pagdududa kayo sa halaga, huwag kayong mahiyang magtanong sa cashier o sa SSS representative. Ngayon ay pag-usapan natin ang ikalawang magandang balita. At ito ang isa na talagang nagpapasaya sa puso ng bawat pensyonado sa tuwing naririnig nila ito. Ang ika-13 month pension. Oo mga kababayan, hindi lang ang mga regular na empleyado ang may karapatang sa ika-13 month pay. Kayo rin, bilang mga SSS pensyonado, ay may karapatan sa isang buwang halaga ng inyong pensyon bilang karagdagang bayad bawat taon. At ang magandang balita ngayon ay ito. Inanunsyo ng SSS na bilang paghahanda para sa susunod na ikot ng pagbabayad, sineserisyohan nila ang pagsisiguro na walang pensyonado ang maiiwan. Lahat ay makakatanggap ng kanilang nararapat. Pero narito ang mas malaking balita para sa marami sa inyong. Kung kayo ay may nakapending na ika-13 month mula sa nakaraang taon dahil sa mga problema sa enrollment, maling account number, hindi na update na tirahan o anumang administrative na issue, binuksan ng SSS ang isang espesyal na window para sa inyong i-claim ang inyong naiwang bayad. At ang window na ito ay bukas ngayon, epektibo simula bukas Mayo 29, 2026. Ang proseso ay simple. Una, magtungo kayo sa pinakamalapit na SSS branch o pumunta sa opisyal na website ng SSS sa sss.tuldok.gov.ph. Pangalawa, mag-login sa inyong My SSS online account o humingi ng tulong sa SSS personnel kung wala kayong online account. Pangatlo, suriin ang inyong pension history at i-check kung may nakapending na bayad para sa inyo. At kung meron, sundin ang proseso ng pag-claim na gagabayin kayo ng SSS staff. Isa pang bagay na gusto kong bigyang diin. Kung kayo ay may kilalang tatay, nanay, lolo, lola, kaibigan o kapitbahay na pensyonado ng SSS na nagsasabing hindi nila natanggap ang kanilang ika-13 month noong nakaraang taon, sabihin ninyo sa kanila ang tungkol sa espesyal na window na ito. Dahil posible na nandoon ang kanilang pera, naghihintay lang na i-claim. Huwag hayaang mawalay ang pera na yon. Yan ay pera na pinagpagura nilang kitain sa loob ng maraming taon ng pagseserbisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga petsa ng pagbabayad para sa buwan ng Mayo at Hunyo 2026 dahil ito ang tanong na lagi tayong natatanggap. Kailan ba talaga darating ang aking pensyon? Para sa mga pensyonado na ang kaarawan ay nahuhulog sa una hanggang ika-10 ng buwan, kayo ay karaniwang natatanggap ang inyong pensyon sa unang linggo ng bawat buwan. Para sa mga may kaarawan sa ika-11 hanggang ika-20, inaasahan ang pensyon sa ika-2 linggo. At para sa mga may kaarawan sa ika-21 hanggang sa katapusan ng buwan, ang ika-3 linggo ang inyong target na petsa. Ngunit alalahanin ninyo ito, ang mga pensyonado na gumagamit ng GCash, Palawan Express o iba pang digital payment platforms ay maaring makatanggap ng mas maaga, minsan ay 1 araw o 2 araw bago pa man ang opisyal na petsa. Kaya kung wala pa kayong digital payment method, oras na para pag-isipan ito. Makipag-usap sa inyong anak o apo tungkol sa pag-set up ng GCash account. Mas mabilis, mas ligtas, at hindi na kailangan pang lumakad sa matinding init ng araw. Para sa mga pensyonado na nakatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng PNB, BDO, Land Bank o DBP, siguraduhing aktibo ang inyong account at hindi ito dormant. Ang dormant account ay account na hindi ginamit sa mahabang panahon. Kung ang inyong account ay dormant, posible na hindi mapasok ang inyong pensyon at ibabalik ito sa SSS. At ang proseso ng pag-recover nito ay maaring tumagal ng ilang buwan, na ibig sabihin, maari kayong mawala ng kita ng ilang buwan habang nagaantay. Huwag hayaang mangyari yon. Pumunta sa inyong bangko ngayon at i-verify ang status ng inyong account. Ngayon ay pag-usapan natin ang bahagi na karamihan ay hindi gustong marinig, pero kailangan nating malaman, ang mga posibleng pagbawas sa inyong pensyon. Oo mga kababayan, may reon itong mangyayari sa ilang mga sitwasyon. At mas mabuting malaman ninyo ito ngayon
kaysa magulat kayo balang araw. Una, kung kayo ay isang pensyonado na nagtatrabaho pa rin kahit part-time at kumikita ng mahigit sa isang tiyak na halaga bawat buwan, posible na maaapektuhan ang inyong pensyon. Ito ay isa sa mga patakaran na maraming seniors ang hindi alam. Sa ilalim ng batas, ang isang retired member na kumuha ng bagong trabaho bilang regular na empleyado, halimbawa bilang kasambahay, security guard o iba pang employed na posisyon, ay maaaring kailanganin pang mag-contribute muli sa SSS. At sa ilang sitwasyon, ang kanilang pensyon ay maaaring pansamantalang ihinto hanggang matapos ang bagong employment. Kaya kung kayo ay nagtatrabaho pa rin, makipag-usap sa SSS para malaman ang inyong eksaktong sitwasyon. Pangalawa, kung ang inyong pensyon ay nagmumula sa total disability at hindi sa retirement pension at nakita ng SSS na kayo ay nagpapabuti ang kalusugan at nagtatrabaho na muli, maaaring i-review ng SSS ang inyong status. Ito ay hindi para parusahan kayo. Ito ay bahagi ng proseso ng pagtiyak na ang mga benepisyo ay napupunta sa mga talagang nangangailangan nito. Kaya importanteng maging tapat at bukas sa SSS tungkol sa mga pagbabago sa inyong sitwasyon. Pangatlo, ang mga pensyonado na may utang sa SSS, halimbawa mula sa mga dating salary loan o calamity loan na hindi pa nababayaran, maaaring mapahintulutang bawasan ang kanilang pensyon para bayaran ang utang. Suriin ninyo ang inyong SSS Statement of Account. Kung may utang kayo, huwag itago. Makipag-ugnayan sa SSS at humingi ng payment arrangement bago pa sila magsimulang magdeduct ng walang abiso sa inyo. Mga kababayan, ngayon ay pag-usapan natin ang mga benepisyo na maraming seniors ang hindi alam na may karapatan silang i-claim. Ito ang aking tinatawag na hidden benefits ng SSS. Una ay ang burial benefit. Kahit kayo ay isang pensyonado na, ang inyong pamilya ay may karapatang mag-claim ng 20,000 piso bilang burial benefit mula sa SSS kapag kayo ay pumanaw. Pero narito ang pinakamahalagang detalye. Dapat itong i-claim sa loob ng 3 taon mula sa petsa ng kamatayan. Maraming pamilya ang nakakapalampas ng benepisyong ito dahil hindi nila alam. Kaya sabihin ninyo sa inyong mga anak o apo ngayon habang maaga pa. Ipaalam sa kanila na may burial benefit kayo sa SSS at kailangan itong i-claim agad pagdating ng panahon. Pangalawa ay ang dependents pension. Kung kayo ay may mga anak na menor de edad, ibig sabihin ay wala pang 18 taong gulang o mga anak na may permanenteng kapansanan, sila ay may karapatang makatanggap ng 10% ng inyong buwanang pensyon bilang karagdagang benepisyo hanggang sa maximum na 3 dependent lamang. Para sa isang pensyonado na nakatanggap ng 5,000 piso bawat buwan, iyon ay 500 piso bawat anak kada buwan at hanggang 1,500 piso na karagdagang kita para sa inyong pamilya. Huwag itong palampas. Pang-atlo, para sa mga SSS pensyonado na may edad 60 hanggang 65, mayroon ding karapatang mag-apply ng SSS Medical Assistance Program o MAP sa mga piling ospital at klinika na partner ng SSS. Hindi ito palaging ino-announce sa publiko, kaya magtanong kayo sa pinakamalapit na SSS branch tungkol dito. Ang programa ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga medical na gastos, isang napaka-praktikal na benepisyo para sa ating mga senior na may mga karamdaman o regular na medical na pangangailangan. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, kailangan ko bang magbayad ng buwis sa aking SSS pension? Ang sagot sa karamihan ng kaso ay malinaw, hindi. Ang SSS retirement pension ay hindi kasama sa taxable income sa ilalim ng National Internal Revenue Code ng Pilipinas. Ito ay isang pahinga na ibinibigay ng pamahalaan sa ating mga senior citizen na matagal nang nagbayad ng kanilang kontribusyon. Kayo ay nagbayad na ng inyong bahagi sa lipunan. Ang pensyon ay ang kapalit noon at hindi ito binubuwisan. Gayunman,
Kung kayo ay may iba pang source ng kita, halimbawa mula sa maliit na negosyo, rental ng lupa o bahay, o iba pang trabaho, ang mga kita na iyon ay maaaring taxable pa rin. Ang inyong SSS pension mismo ay hindi, ngunit ang iba pang kita ay maaaring kailanganin pang ideklara. Kung hindi kayo sigurado tungkol sa inyong partikular na sitwasyon, makipag-usap sa isang lokal na accountant o sa BIR office sa inyong lugar para sa tamang gabay. Ngayon, bago tayo magwakas na yon, nais kong ibigay sa inyo ang ilang mga practical na payo para sa inyong pakikitungo sa SSS lalo na ngayong Mayo at Hunyo 2026. Una, kung pupunta kayo sa SSS office, pumunta ng maaga. Mas mabuti ay bago mag-alas 8 ng umaga. Ang mga branch sa lungsod tulad ng Maynila, Quezon City, Cebu at Davao ay laging masikip sa umaga. Magdala ng 2 valid ID, isang kopya ng inyong pinakabagong pension voucher o statement, at isang photocopy ng inyong SSS number card. Kung may katanungan kayo tungkol sa pension adjustment o sa ika-13-month special window na epektibo bukas, Mayo 29, 2026, ihanda ninyo ang mga dokumentong ito para mas mabilis ang proseso. Pangalawa, gamitin ang MyTuldok SSS online portal sa sssTuldok.gov/tuldok-ph kung kaya ninyo. Sa website na ito, maaari ninyong suriin ang inyong contribution history, ang inyong pension status, at mag-request ng mga dokumento nang hindi na kailangan pang lumabas ng bahay. Kung hindi kayo bihasa sa teknolohiya, humingi ng tulong sa inyong anak o apo. Isang beses lang kailangan itong iset up at pagkatapos ay mas madali at mas maginhawa na ang lahat para sa inyo. Pang-atlo, at ito ay napakahalagang babala. Huwag kailanman magbigay ng inyong SSS number, lalo na ang inyong password o OTP sa sinuman na makipag-usap sa inyo sa telepono o sa social media na nagsasabing sila ay mula sa SSS. Ang SSS ay hindi kailanman hihilingin ang inyong password o OTP sa pamamagitan ng tawag sa telepono o private message. Maraming manluloko ngayon ang nagtatangkang mandaya ng mga senior citizens sa pamamagitan ng panlulokong ito. Kung mayroon kang nakatanggap ng ganitong tawag o mensahe, huwag sagutin at iulat agad sa SSS o sa inyong lokal na pulis. Mga mahal kong kababayan, sa bukas na araw, Mayo 29, 2026, maraming pagkakataon ang bumubukas para sa inyo. Ang pension adjustment ay nagbibigay ng karagdagang halaga sa inyong buwanang kita. Ang ika-13-month special window ay nagbibigay ng pagkakataon na makuha ang mga naiwang bayad. Ang mga hidden benefits tulad ng burial benefit, dependents pension at medical assistance program ay naghihintay na i-claim ng mga may karapatang makatanggap nito. Huwag hayaang lumipas ang mga pagkakataong ito nang walang aksyon. Makipag-usap sa inyong pamilya tungkol dito. I-share ang video na ito sa inyong grupo ng mga kaibigan at kapwa pensyonado. Dahil ang impormasyon ay kapangyarihan at ang pagbabahagi nito ay isang uri ng pagmamahal sa kapwa. At huwag kayong mahiyang magtanong, huwag kayong matakot na humingi ng tulong, at huwag kayong tiis na hindi makuha ang lahat ng nararapat sa inyo. Kayo ay nagtatrabaho ng maraming taon para sa inyong pamilya at bansa. Ngayon ay oras na ng pamahalaan at ng SSS na ibigay sa inyo ang nararapat na kapalit ng inyong mga taon ng paglilingkod. Ingat kayong lahat. Mahal namin kayo. At tulad ng lagi naming sinasabi, ang inyong pinakamahusay na taon ay hindi pa tapos. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.